Magandang umaga po mga kaibigan. Muli ako ang inyong Tatay Dong, bumabati sa inyo ng isang magandang umaga na tayo ay sinasalubong ng bagyong Christine. Sana kahit dumarating ganitong kalamidad dito sa buong bansa natin ay maging safety tayo. Mga kaibigan, yung nasa mga tabing ilog, makiramdam po tayong mabuti. Huwag po tayong papayag na masorpresa tayo na mawala ng bahay dahil sa lakas ng anod ng tubig. Pakisuyo po kung kinakailangang magpa-rescue, pumunta tayo sa lugar na tayo ay magiging ligtas. Gawin po natin dahil tayo po ay nangangailangan ng kaligtasan para po maging tuloy-tuloy ang ating buhay. Mga kaibigan, sa akin lamang, kung hanggat maaari na nasa maayos naman tayong tirahan, manatili na tayo sa loob ng bahay. Huwag tayong lalabas at malakas din po ang hangin. Baka kung anong mangyari pa sa atin. Maliban na lang, katulad namin, na merong kinakailangang puntahan. Tuloy po tayo, pasensya na po, meron pong emergency tawag kaya medyo naputol. Kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, kung kinakailangan na manatili po tayo sa bahay, ay sa bahay na lang po muna tayo. At kung tayo naman po ay lalabas, huwag po natin kalilimutan na magdala tayo ng pananggalang sa ulan, kagaya ng payong o kaya naman ay kapote. At doon naman po sa mga mayroong sasakyan, huwag po tayo masyadong magmadali at madulas po ang karsada. Gayon din po ay mas mabuti na yung tayo po ay nakakapag-ingat. Iisa lang po kasi ang buhay natin. Sana po ay malampasan po natin ng maayos itong bagyong Christine dun po sa mga lugar na talagang binabaha, nagkakaroon ng landslide, at sana po ay maging alerto po tayo. Mga kaibigan, nais ko lang po sana magpasalamat sa inyo sa inyong walasawang panonood. Sana ay patuloy tayo na mag-share, mag-comment, mag-like. Di ba yung ginagawa? May papasok po doon. Bukal, wala dito. Paalis na kami dito sa... Oo pala. Bakit doon kayo nakalukal? Baka kasi nung aking mga, yung isang estudyante ko, paalis na kami. Pwedeng medyo... Hindi po pwedeng iwasawalay kami. Itutok mo sa daan na. Okay. Dala mo, nakakala kung pinagpamadali ka din. Wow, vlogger si Tito. Ang labo. Hindi palinawin mo. At malay ko baga magpalinaw din yan. Inom na. Hirap naman yan. Nagmamadali lang po kami dahil may emergency kasi tawag sa akin kanina. Kinakailangan bandang 10:30 ay maayos ko yung dapat kong gawin. Dadaan pa ako ng bangko para kumuha ng pera para pasweldo doon sa mga tao. Kaya mamaya itutuloy ko yung tungkol sa
correct ko yung ilang pagkakamali na nagawa ko doon sa una kong vlog. So, pasensya na po kayo, medyo malabo yata yung pagkakagawa ng naulan eh. Mamaya po ulit. Salamat. Ayan mga kaibigan, talagang napakalakas ng hangin. Sumisipol. Grabe. Ayan. Andito ako ngayon sa bahay at pinakikita ko lang sa inyo yung lakas ng hangin. Bahagya yung ulan, pero kung maririnig nyo talagang humuhugong ang ihip ng hangin. Ayan. Pakikita ko po sa inyo ang sitwasyon ng labas ng bahay dito. Ayan. Umahapay ang mga sanga at talagang malakas ang hangin. Ito, tingnan natin. Yung bahay ng kulay berde ang bubong. Talagang yung pinakatolda nila, pumapagalpal na. Sa lakas ng hangin, gusto na lumipad. Ang ulan ay kakunti lang, pero malakas ang hangin ni Christine. Ayan, pati pala yung aming halaman, tinaog na rin. Hindi ako makalabas dahil unang-una ay napakalakas ng hangin. Ayan, pati yung aming electric fence ay pati yung iba sa mga kapitbahay namin ay ganun din. Napakalakas ng hangin mga kaibigan. Kaya kung di rin lang naman kailangan na lumabas, huwag na po tayo lumabas para maingatan po natin ang ating mga sarili. Pati yung puno ng saging, huwag naman sana bumagsak dahil inaabangan ko na makapagbunga pa yan para ako'y makinabang. Nag-isang taon na yan, magpupuso na. Mga kaibigan, napakalakas talaga ng hangin. Kaya ingat po tayo. Huwag po tayong lalabas ng bahay. Kung lalabas naman ng bahay dahil sa kailangan, magdala po tayo ng matibay na payong o kapote at magimatalas ang ating mga mata. Baka mayroong bagay na lumilipad at hindi po natin alam kung ano ang dala ng hangin. Sige po, tayo mag-iingat at yung mga nasa
mga tabing ilog, makiramdam po tayong mabuti. Kung natatandaan niyo mga kaibigan, noong mga nakaraan, nagpa-repair kami ng mga bintana at nagpalinis ng mga aircon. Ngayon naman, bali nagpa-repair naman kami ng swimming pool. Ang problema ay napipinsala yung kanilang paggawa dahil sa napakalakas na ng hangin. Pakikita ko po sa inyo yung sitwasyon dito. Ayan, dito lang hindi matuloy-tuloy yung kanilang paggawa. Pati yung ilaw, talaga sa lakas ng hangin ay nagsasayawan na. Yung blusok na binili ko, nagpunit na dahil po sa sobrang lakas ng hangin. Ayan. Kaya kami dito sa loob, sarado-sarado, para huwag kaming napinsala na Bagyong Christine. At dito po sa tinutukan ko po ng camera, nariyan po yung Bundok Makiling. Malapit lang yun dito pero hindi na makita ang Bundok Makiling. Sadyang malakas ang hangin ng Bagyong Christine. Mga kaibigan, ang napakatindi ng Bagyong Christine. Sa ngayon ay halos mag-zero visibility na. Pakikita ko sa inyo mga kaibigan ang labas. Ayan, dito sa amin talagang sobra. Hindi ko na makita yung mga kapitbahay ko dito. Ayan, hindi na makita yung dalawang resorts dito sa Oak Spring. Punta tayo sa itaas para makita ninyo kung gaano katindi ang Bagyong Christine. Ito po mga kaibigan, halos meron na kami kapitbahay dito na talagang wasak na yung kanilang bahay at tumataas na rin yung tubig sa mga bakanting lote. Hindi na makita yung ibang results. Kaya mag-ingat po tayo at tiyakin natin na nasa lugar tayo na safety
para naman sa ganun makalampas tayo sa bagyong ito. Napakatindi yan. Serviceability ng sa labas. Napakalakas ng hangin. Napakalakas ng ulan. Yan. At itong aming tinitirahan, mukha yatang ililipad na rin ang bubong. Meron kami kapitbahay dito, wala nang bubong talaga. Sana makalampas tayong lahat sa bagyong ito. Ayan. Namang kaibigan. Bahang-bahaan na rin dito sa parting ito. Walang makalabas na mga tao sa kalsada. Ultimo mga sasakyan wala. Dahil nga po sa sobrang lakas ng hangin at saka ng ulan. Sana pagkalipas nitong bagyong Christine na to, lahat tayo ay ligtas. Sige po. At tayo ay patuloy na sumubaybay sa mga balita. Kung sa inyo po ay meron pang kuryente, dahil dito sa amin ay ang gabi pa nag-brown out dahil may mga nagbagsakan na ng kuryente. Kaya ang aga pong nag-brown out dito sa amin. Magandang umaga mga kaibigan. Muli narito ang iyong Tatay Dong. Kaya ngayon lang po ako nakapag-vlog dahil sa nagkaroon ng brown out. Kaya ngayon lang ako muling nakapag-video. Ang damage po ng aking tinitirhan ay yung alulod na napakahirap reparin. Sa wakas natapos din yung nire-repair ko. Ayan. Ito, bali ko sakali lalagyan ko na lang ito ng dito waterproofing. Ayan pa. Talagang mahirap maging latero kung hindi ka naman eksperto. Sa ibaba naman ang aming nagawa na talaga namang pininsala ng bagyong Christine ko. Sana wala namang napahama.